Matinding pinsala ang idinulot ng tuloy-tuloy na malakas na ulan at pag-apaw ng tubig sa Caranglan River dulot ng Bagyong Uwan na nagresulta sa pagkasira ng slope protection at gabion wire na itinayo pa noong 2010. Bukod dito, nasira rin ang approach slope ng Baluarte Bridge sa Barangay R.A. Padilla, isang mahalagang provincial road na nagsisilbing pangunahing ruta papunta sa mga barangay sa Caranglan. Ayon kay Caranglan Mayor Rogelio Abad, hindi inasahan ng lokal na pamahalaan ang biglaang pagtaas ng tubig at tindi ng agos mula sa kabundukan, dahilan upang agad na magpatupad ng mga precautionary measures sa mga residente at rescuers. Hindi po namin expect dahil sa tagal na po ng panahon, sa dami po ng bagyong malalakas na dumaan dito. Akala namin okay pa, safe pa, pero nagulat po kami kagabi. Hindi nga po kami nakaabot dito. Naglalakad kami nung nakita na nanganganin, hindi na kami tumuloy. Ani Mayor Abad, nag-ugat ang matinding agos ng tubig sa pagsasalubong ng Caloocan River at Salazar River sa iisang channel sa Caranglan. Kapag nagsabay ang pagtaas ng tubig mula sa dalawang ilog, umaabot ito hanggang bewang sa mga kalsada at mabilis na kinakain ng rumaragas ang tubig ng lupa at mga estrukturang nadaanan nito. Salubungan po kasi ito nung dalawang malalaking river channel. Dito po sa Caloocan River, saka po yung Salazar River. Dito po nagsasalubong sa main channel ng Caranglan. Tapos, pag nagsabay po yan, talagang tumataas po na gagabi dito po, umabot po ng gagabi. Nasira ang approach slope ng Baluarte Bridge kung saan wala ng laman ng ilalim ng pavement, dahilan upang ituring itong delikado para sa mga mabibigat na sasakyan. Kaya naman light vehicles lamang ang pinahintulutang dumaan sa tulay at single lane traffic ang ipinatutupad sa ngayon bilang precautionary measure. Tinatayang 1,000 hanggang 2,000 na pamilya sa Caranglan ang naapektuhan ng pagbaha. Partikular ang mga residente sa Barangay San Agustin, Salazar, Burgos at R.A. Padilla, kabilang ang ilang sityo na nananatiling isolated dahil sa mahinang signal at limitadong access roads. Sa atas ni Governor Aurelio Umali, personal na inspeksyon ni Vice Governor Hill Raymond Lemon Umali ang mga nasirang infrastruktura sa Caranglan, kasama ang Provincial Engineering Office. Sa buong lalawigan po, nagkakaroon po ngayon ng assessment ang ating mga municipality and of course Provincial Engineering Office para po i-check ang status po ng iba't ibang mga infrastructure po natin. Kasama po dito, nandito po tayo ngayon sa isang barangay along Municipal Road sa bayan ng Caranglan. Kita po natin ang lakas ng ragisan ng tubig. Kaya po nandito po kasama po natin ang ating Provincial Engineering Office, kasama rin po natin ang ating Vice Governor Lemon para po i-check personal kung ano po ang status ng ating po mga kalsada. Nagbigay din ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Umali, Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro at Bukal Ferdinand Dindo Daisico ng 500 charity packs mula sa PCSO para sa mga apektadong residente. Sa ngayon po, ang ating po mga municipal and city social welfare development officers po, kasama po ang ating po mga city and municipal DRMs po ay nagko-consolidate ng kanilang po mga reports para malaman po natin kung ano po yung mga isolated areas natin para makapag-ready po tayo ng karampatang relief para po sa kanila. Naka-ready na rin po ang ating po mga food packs galing po ng DSWD at ang provincial government naman po in coordination with our city and municipal local government units will be ready to deploy our relief operations po sa mga nasabing lugar na kailangan po ng tulong. Patuloy naman ang assessment ng Provincial Engineering Office at Office of the Agriculturist upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala, kabilang mga sinirang taniman at kabuhayan. Sa buong Nueva Ecija, umabot na sa 4,500 na pamilya o katumbas na 14,000 na individual ang naapektuhan batay sa consolidated reports ng mga LGUs sa lalawigan. Kasama si Jerome Kikia, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.